In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists. To open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Aravel. This is your time, your journey, your preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilem Laurena, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Magandang gabi, Huya Sir. Maraming salamat, Brother Tony. And it feels the same to be back sa Team Prep after yung aking retirement kahapon. Amen. Bakit ba tayo napunta doon? Tsaka bakit ba kayo naka-Filipiniana? Siyempre. Para may iba naman. Bago ang lahat, good evening sa mga taga-subaybay natin. Magpapatuloy ang Team Prep in spite of the retirement ni Huya. Anong kilala Amen. ang retirement ko doon? Tuloy-tuloy pa rin. At magandang gabi sa mga nakapag-log-on sa atin ng maaga. Yun. Good evening, Brother Tony, Sister Sai, Sister Ara, and of course, Sister Rona. At bago ang lahat, Sister Ara, baka may mga nais mo na kayong batiin yung mga nakapag-log-on na maaga sa atin. Yes, thank you po, Sir Roy. Good evening po sa inyong lahat, Team Preparation, at sa lahat po, nakasama na po natin sa ating live program sa gabing ito. Salamat po dahil maaga po kayo nakasama na namin sa ating programang The Preparation. At syempre, unang-una na, batiin ko po muna ang aming grupo sa Team Fearless sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio na ay pupunta yan dito. Pupunta yan, kilala ko At yan. sa lahat ng mga kasamahan nating Team Prep na nagagandahan at nagagwapuhan, nakasama natin ngayon sa ating studio. Mamaya makikita po Mamaya ninyo. i-zoom in natin kay Ma'am Jessa. Yes. At ganun din po, kasama po natin si Babel and Dwight. Good evening po. Si Ma'am Len Regalado, si Ma'am Prese Valdisimo. Good evening po. At ganun din po si Ma'am Helen Capundan, si Ma'am Sandra Bergancia, si Sir John Versapatose. At ganun din po si Sir Richard. Welcome back to the Philippines. Amen. Sir, welcome back, sir. At ganun din po sa lahat ng Baptist Builders. Good evening and welcome back po. At ganun din po kasama natin si Ma'am Lucy Bilo. Good evening, Ma'am. Amen, Ma'am At Lucy. ganun din po si Ma'am Davy Quinones, si Sir Joe Albert Gulingoy. Good evening po. At ang magandang nanay ni Ma'am Cyril, si Ma'am Cecilia Ampi. Si Ma'am Sir Jeru Halbuena. Good evening po. Wow. At ganun din po si Sir Al. Nanonood na po ngayong gabi. Sir Al Amen. Tumanda. Good evening, Sir Al, sir. po. At si Ma'am Dayan Valencia. At ganoon din po si Takrawis ng Bisdak. Good evening din po kay Sir Conrad Tungo na kasama po natin ngayong gabi. Good evening, Sir Con. At ganoon din po si Sir Abraham Diayon. Si Ma'am Moriel Garino. Good evening po. At si Emery France. Good evening. Si Ma'am Noyce Navarro at si Ma'am Samantha Pulido. At syempre ang iba ay babatiin ng aking magandang kasamahan na si Ma'am Cyril. Yun. Ayan. Thank you, Ma'am Ara. At syempre, muling bumabati po sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Happy Friday po sa inyong lahat. At syempre, gusto kong batin lahat po ng live viewers namin na masaya. Yay! Ayan, yun. Thank po sa camera. Yay! Yan ito banda. Ayan. Good evening po, Team Preparation. Syempre, nakita ko na yung aming leader, si Sir George. Pambihira lang dyan na. Wow. Malapit na yan. Gugulatin niya daw tayo soon. Ayan. Pakita ka, Sir George. Hinahanap ko Sir ni Ma'am George, Noyce. ayun na, nagkumaway na, mamaya ayusin. At syempre gusto ko pong batiin lahat po ng, yun, nakita ko kanina sa kabilang building yung mga fourth year students, yung mga graduating, ayan, mga punong abala, at saka yung mga, Mga hopeful. yeah, mga hopeful, at yung mga iba pang PSS students ay nagpa-prepare
prayerfully po, pag-pray natin next week ang kanilang event. Ayan. At syempre, sa lahat po ng mga magulang, ng mga Bible School student, congratulations po in advance. At sa lahat po ng mga hindi pa undergraduates. Ayan. So, yan. Malapit na kayo graduate. Tiis-tiis lang. De, joke lang. Amen. Enjoy lang tayo. At syempre, gusto ko pong batiin lahat po ng Central South family, ang aking mother, nanonood, binati kayo ni Ma'am Ara. At sa lahat po ng mga team preparation online, yung sa Sapang Dalaga, good evening po, ayan. Sila Ma'am Jetris, at syempre yung kanilang congratulations po sa kanilang magandang auditorium. Sir Pastor Eugene, good evening po dyan. Amen. At sa lahat po ng nanonood, nakita ko po ito, manonood po si Ma'am Jenny Mandeoya, ayan, sinabi na po kanina iba, si Ma'am Davy Quinones, si Samantha Polido, at sa lahat po ng Team Prep na nandito live. At yung iba po ay babatiin ni Ma'am Rona. Hello po, maayong gabi is sa tanan. And of course, sa Westbank family and sa Ascom Boys and Ascom Girls. At syempre, babatiin ko ang pagbabalik ng ating The Baptist Builders. Yun. Kanina lang nakabalik sila. At yung tatlo, umuwi na sa Rams. Alam ko kasi kanina ibinaba ang aking pamangkin. Kaya babatiin ko din po yung buong grupo ni Pastor Daniel na kasama po Yan, kanina. good evening po. Yun. At of course, ang ating mahal na Pastor. Good Sir, evening, sir. maraming Good evening, salamat Pastor. po. At sa lahat po ng mga kasama natin ngayon, ang ating team nanay nangunguna si Ma'am Noyce, Ma'am Helen Kapundan, Sir Robert Abad, at syempre ang Agud magandang... na daw yan, ma'am. Agud. Agud na, hindi Hindi na na Abad. Abad. Uulitin ko, Sir Robert Agud. And ang magandang asawa ni Sir Roy, si Ma'am Tina, si Yan, Ma'am Tina. Sir Hensi Dumugan, si Ma'am Leia Ramirez, nanonood siya. Si Ma'am Jessica Mendoza, and si Sir John Burke, kasama po siya kanina sa grupo. At si Sir Joe Albert Gulingoy, and si Ma'am Sandra na masaya na muli Oy, makasama. Ibang yung ngiti. Iba ang Iba. ngiti. Naalala nyo ang sabi na, babalikan kita kung saan ka iniwan. Kasi Sir George, napatingin, may Ay. gaganyanin na din. Google natin. Sabi ng Google Sana natin. all. At sa lahat po ng mga kasama nating nagagandahan at nagwagwapuhan na mga team prep at yung mga nag-graduate na, magandang gabi sa ating lahat. Amen. Maraming salamat sa mga nagaganda nating mga co-host. Kuya sir, baka may nais din po ibatian. Yes, magandang lahat. Magandang gabi sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kasamahan ko sa entire Philippine Navy. Wow. Amen. Yun, sapagkat dati nasa Inspector General's office tayo. Ngayon, ano ko na, pangkalahatan na sapagkat, di ba? Di na tayo wala tayo sa tinig eh. Retired na tayo. But may mga nagpapa-shoutout na bagay naman kanina ni Sister Ara, Lenlen, and Presi na nasa ASCOM. Shoutout to you. Amen. Dwight and Mabel, shoutout to you. Takrawistang Bisdak, si Brian Pesales, at sa lahat ng kasama ko sa Philippine Navy, keep passing the link sapagkat ngayong gabi, Brother Tony, ay magbubukas tayo ng panibagong topic. Yes sir, panibagong topic. Babalikan natin yung mga magaganda nating pinag-usapan na nakaraan dahil kadalasan ng mga young people natin ngayon ay nakakalimot. Kaya Yun. napakaganda na maapalalahanan And para sa mga taga-subaybay natin, bagamat itong show ay designed sa mga young people, tapos ka na ng pag-aaral mo, may trabaho ka na, ba't hindi ka pa nag-aasawa? That's why it's called the preparation show, sapagkat ito ay designed to prepare our young people for marriage. Bagamat ganun man, hindi ito limitado lamang sa ating mga young people. What do I mean by that? Pati yung ating mga magulang na may mga anak, kasama kayo, and I believe may mga nag-feedback naman sa atin, Brother Tony. Yes sir, that's right. Na sila ay natututo at nagpapasalamat sapagkat dagdag kaalaman sa kanilang pagtuturo nila sa kanilang mga anak. Secondly, eto bagamat ay nag-umpisa as a church program for the young people of the church, na yung iba ay nakita nyo naman, nasa live studio natin, hindi lamang ito designed sa members ng church. Sapagkat may mga hindi naman church members, but I believe you have also been blessed by the show. Sapagkat ang applicability naman ng prinsipyo ng salita ng Diyos cuts across everybody. That's right. So keep tuning in, keep passing the link, and for tonight, Brother Tony, ay magbubukas tayo ng panibagong topic. That's right. Alright, sa lahat ng members ng team preparation,
Looking forward na kayo po ay patuloy na sumubaybay sa ating pong programa ngayong pong gabi. Alright? So habang meron po tayong commercial, yun nga po sa lahat ng mga members ng Team Preparation. Okay? So prayerfully, lahat po kayo ay makapag-tune in. And of course, kung kayo man ay may kakayahan na makapunta po dito, please do join because later sa ating pong programa ay magkakaroon tayo ng meeting. And of course, we will going to have our fellowship tonight. Alright, sige po, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. At dumiretso na po tayo sa panibagong topic po natin ngayong pong gabi. Kuya sir. Yun, alam mo, pag-uusapan natin dito ngayong gabi ay yung kahalagahan, the importance of getting married, maintindihan natin na pagdating sa saktong edad, saktong condition, spiritually, financially, socially, emotionally, ang isang lalaki o isang babae ay dapat mag-asawa talaga. Tama. Bakit? Sapagkat, Brother Tony, it is God's design. Totoo yan. It is not good for a man to be alone. Baka matpad nag-asawa na at sinabi ni Brother Tony, nung siya nag-asawa na, mas maganda ata kung mag-isa na lang ako. Ha? Ay, naman, Hi, Ma'am Brother Dang. Tony. Come on. And there are biblical references, Brother Tony, na nagsasabi bakit dinesign ng Diyos na ang isang tao, malalaki man o mababae, ay dapat mag-asawa at mag-start ng kanyang family. That's right. Hindi ko sinasabi na sa mga maaari may takasubaybay tayo, Brother Tony, na 40, 50 years old na, ipipilit nyo pa. You are where you are by the grace of God. And again, this show is designed sa mga young people aged from 21 pataas. Tapos ka na ng college, may trabaho ka na, ba't wala ka pang asawa? Yun. Pero hindi ko sinasabi na wala kayong pwedeng matutunan dito kung kayo naman ay may pamilya na or kayo naman ay 40, 45 and you believe that God has called you to being single. I still believe that God has a Amen. blessing for you Amen. in your status in life. But primarily to address yung ating mga young people, it is God's design na ang bawat isa, young people, na kayo ay mag-aasawa. Meron tayong mga biblical references na babalikan natin muna, Sister Sai. Yes, sir. Sabi po sa Proverbs chapter 18, verse 22, Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Amen. Whoever findeth a wife, findeth a good thing. Ibig sabihin, yung nakakita ng asawa, dati-rati, ay wala pa. Tama? Kaya nga may nakita ka eh. Yes, sir. Hindi naman sinabi na whosoever findeth another wife. Uy! Di ba? Oo, sinabi, who findeth a wife. Yes, sir. So, by logic, ang dating kalagayan ng lalaking yaan ay wala siyang asawa. Alright, Sister Ara, may babasahin ka ba? Dito din po yung binanggit mo kanina, sir, sa Genesis chapter 2, verse 18, And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Kanina, whosoever findeth a wife, findeth a good thing. Ito naman binasa ni Ara, it is not good for a man to be alone. So, ano ang nauna dito? Nauna yung binasa ni Sarah, ay ni Ara, di ba? Na it is not good for a man to be alone. Sa makatuwid, kung ikaw ay young man, ikaw ay may trabaho na. Sa ating mga young men dito, kayo ay may trabaho na. You are spiritually matured, you are financially independent, you are socially matured, etc., etc. Ang sabi ni Sister Ara sa kanyang binasa, it is not good for you. Yun. Ikaw. Sir George. Ikaw. Oy, Pati Ruben. kayo dyan. Oy. Dominic, kayo dyan. Oy, At kayo Dominic, rito. pinangalanan. It is not good for you to be alone. Oy. And bago kayo mag-jump into conclusion na magsabi, sige, maghanap ako ng kapwa ko lalaki. Ay, kasi sabi naman, di ba? Sa binasa Amen, Jack. naman ni Ara, it is not good for you to be alone. O di maghanap ka ng kasama, bago kayo mag-jump na conclusion na kung sino kakasamahin nyo, yung sinabi naman ni Sai kanina, whosoever findeth a wife. Eh, ano ba ang wife? Babae, lalaki? Babae. Yun. So, sa lalaki na mag-isa ay hindi plano ng Diyos. Pangalawa, yung lalaki na nakasumpong ng asawa, mapapangasawa, findeth a good thing. Ibig sabihin, maghanap ka sa opposite sex. Ayun ang design ng Diyos, young men. Young men, na naka-live sa ating studio.
Di ba? Young men, hindi tama sa'yo na ikaw ay mag-iisa lang. Lalo kung may trabaho ka na. Huwag kayo magtago. Sir Emil. Lalo kung kayo may trabaho Mamaya ka na. na yumuko, Ter. Makinig Winter, ka muna, Ter. nagtatago si Winter. Ha? Si Winter, sir. Oo, yumuyo ko sila eh. Maganda ba rin, Tony? Maganda ang kalagayan ng isang That's young man right. na may trabaho, yung hindi ka na umaasa sa magulang mo, yung iba sa kanila bumukod na ng tirahan, nagpapadala sa magulang na ng konting tulong, but they have their own life, may tirahan sila. Maganda ang kalagayan na ng young man at nasubukan ko yan. But hindi yan ang end state na gusto ng Diyos sa kalalakihan. Because sinasabihan tayo, maghanap ka ng asawa. Sister Rona. Thank you, sir. Dito naman po sa 1 Corinthians chapter 7 verse 2, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Yun, malinaw. Maliwanag. Teka. So, hindi lang pala natigil sa let every man have his own wife. Period. May karugtong pala. May karugtong, sir. Basahin mo uli ang kabuuan, Sister Rona. Ang sabi dito, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Linaw. Iyon, kaysa magtiis ka naman, nasusunog ka. Di ba? Nasusunog ka, mainit, di ba? Oo. Tama nga naman. Mainit. Lalong-lalo naman. na ngayon, mainit. Hindi naman ibig Summer pa lang. Ay, kahit naman December, pwede ka namang mainit ang pakiramdam mo. Kaysa naman mahirapan ka at magtiis ka, di mag-asawa ka. Yeah. Nasa Bible yan, Rona. Yes, sir. Kaysa Diba? magkakasala ka pa. Dahil Mag-asawa ka. mag-asawa. Natutuwa pa ang Panginoon. To At avoid yan daw. ay sinabi hindi lamang sa kalalakihan. Yes. Pati sa kababay ka. Songbird, alam na. Teka, sandali, Rona. Bak, ang bilis mo naman eh. Kanina, ang tinutukoy natin, mga kalalakihan dito, yumuyo ko, nagtatago, ayaw tumingin sa akin, pati sa bandang kaliwa natin dyan. Dinidiretso ka agad kay Ma'am Ara eh. Ay, hindi, Alam diretso naman ni na Ma'am Ara yan. pagkasabi ko na, di ba? Yung to avoid fornication, eh, yung lalaki dapat mag-asawa. Dugtong kagad si Rona. Pati babae, sabay tingin kay Ara. Grabe naman, Ron. Eh, dire-diretso yan eh. Di ba? Walang tigil-tigil eh. Patotoo yan. Malalaki o mababae. We have, marami pang verses sa Bible, mga taga-subaybay natin. There are still many more verses in the Bible that would tell us about our new episode for tonight. Ba tayo ay pumili lamang ba dito ng tatlo? Yung sinabi ni Ara, ni Sai, at ni Rona. And because of that, I would like to say, the Bible is encouraging yung ating young men and young ladies pa kayo ay nakarating sa tamang kalagayan. Number one is always the spiritual condition, the right That's condition. right. Number two, the right work. Financially, you're capable of sustaining yourself and another life. You're socially mature, economically, etc., etc. Bakit ko sinasabi, Brother Tony, sa bandang edad na 21, 22, pataas? Sapagkat ito ang edad, generally, baka ngayon, baka 23 na because of the K plus 12, di ba? 12, yeah. 23 or 24. Generally, ito yung edad na ang isang young man and young woman ay graduate ng college, may trabaho siya, Working na dapat. nakapag-settle down siya by his or by herself, at nag-iisip na ano maging direction ng buhay ko. Yun. Pero hindi ko naman sinasabi na yun talaga ang tamang, the only age na po pwede. Po pwede pa naman na even beyond that. But if we speak of general terms, pag ikaw ay nasa ganyang katayuan, kalagayan at edad, young man, huwag kang pa amen muna, po pwede ka nang pumasok dyan. Sir, nag-amen siya kasi lagpas na siya sa 25, hindi pa siya pumasok kahit pwede na. Yun. And in like manner, sa babae, ganun din. Pero, ang sinabi kanina ba Tony, whosoever findeth a wife. Ibig sabihin, ang naghahanap, lalaki. Whosoever findeth. Di ba? Young man, hindi yan darating sa'yo. Maghanap ka. Tama na yung pagpapakyut mo. Yun. Maghanap ka. Young man. Yung mga iba dyan sa kabila, di Sir, ba? aalis na yung iba. Maghahanap na daw, sir. Whosoever findeth a wife. Wala kang makita, wala kang mahanap kung hindi ka maghanap. That's right. Maghanap ka. And in like manner, young lady, it is God's design na mag-asawa ka rin, Brother Na Tony. magpahanap, sir.
na Dire-diretso pa. magpahanap. Huwag ka magtago. Hindi sinabi sa Bible yan, Rona. Ang sinabi sa Bible, ang lalaki ay maghanap. Yun, maliwanag. Hindi sinabi sa Bible na ang babae ay magpahanap. Kasi baka, nagpapahanap ka kahit hindi naghahanap ang lalaki. Oy! So, ibang usapan yun. Ah, Di ba? But what is very clear, Brother Tony, ay, grabe naman tawa mo. Ay, sorry, talaga naman eh. Naisip ko kasi, Ma'am Rona, kakampihan kita saglit. Yung, baka po kasi ibig sabihin ni Ma'am Rona. Naghahanap no? Ni Ma'am Rona, Sir Roy. Naghahanap na Ay, isa. naghanap na. Ano sir, yung sa mga tama ng okay na, spiritual, okay na, napitan na, magpahanap din. Kasi mamaya sir, may hinihintay pala siyang gusto, iba, tapos ay magpahanap doon sa naghahanap Ayun, na. yun. Baka Darating yun, tayo dyan. Oo. Sai, darating tayo dyan. Yeah. Dati tayo doon. Yun yung Yun yung ibig kong mong sabihin. sir. Na ika nga, yung sinabi mo kanina na yung young man dito na naka-live, na sabi mo, Opo. past 25 na, Opo. yung sinasabi niya, yung young lady, hindi siya past 25 or past 30, but nagpa-pass siya. Oo, yun sir. Yun, Puro pass. sir. Thank you. Next. Nilapitan Next. na. Oh, Kasi diba? inaantay na si number 2 ang lalapit. Yun. Thank you. Next. Yun. Ipag-pray muna natin, pero hindi Pakibilisan pala. naman yung pila. Yun. Okay. So, Brother Tony, it is God's design na ang lalaki at babae ay mag-asawa. Ang tanong, ano ba ang katayuan ng henerasyon ngayon, Brother Tony? Yes, sir. Alam niyo po, Sir Roy, no, sa panahon po natin ngayon, no, maraming mga kabataan naman na natuturuan po natin, especially sa ating pong programa at mga kagrupo po natin ng team preparation. Napakaganda po na dito ino-open natin yung kaisipan po nila kung ano po yung tinuturo sa Biblia that we should appreciate. Alam niyo, Sir Roy, kanina habang binabanggit po ng mga co-host po natin yung mga verses, napakaganda, straightforward from the Bible, yung mga dapat gagawin ng isa pong kabataan na nais pumasok sa buhay pag-aasawa. Katulad na lang po kanina, whoso findeth a wife. Sir Roy, ang ganda nito eh. Dapat ang hahanapin mo ay asawa. Hindi kasama, hindi yung magbibigay lamang sa iyo ng kilig, hindi yung magbibigay sa iyo ng comfort, hindi yung sasalo ng init ng ulo mo, no? Wife material, Sir, Yes. Sir Tony. Wife material. Straightforward, sinabi po sa Biblia, dapat asawa. So, ang Asawa. sinasabi mo, Brother Tony, paano ngayon? What's happening today? Yes, sir, yung panahon po natin sa ngayon, bagamat yung mga kabataan po natin ngayon handa na, pero ito po yung prinsipyo po nila sa ngayon. Ang sasabihin nila ay siguro gantong edad na muna. Unahin ko muna yung iba. Siguro gantong edad na muna ako na mag-aasawa. Siguro mga 40-something. Masasabi ko na handa na ako. Ay nako, Mga mahirap 40-something. Sir Roy, 40-something at masasabi niya na handa na daw siya. Yung iba naman nakikita naman po natin that they are spiritually okay na, excellent naman po sila, may maayos na trabaho, pero ang kadalasan ng iniisip nila, parang hindi pa nila pinaprioritize yung pag-aasawa in which ang nangyayari ay nade-delay po sila. Yan ang kadalasan na nangyayari ngayon na sila po ay nade-delay. No? Alam niyo po, team preparation, alam niyo ang sabi po ng Biblia sa Ecclesiastes chapter 3, verse number 1, to everything there is a season. Sa lahat ng mga bagay ay may tamang panahon. Salamat sa Panginoon, tinuturuan yung mga kabataan natin, mga kalalakihan Ganto yung ideal na edad na dapat mag-aasawa ka. Yan. Alam nyo, dito sa grupo po natin ng Team Prep at naririnig din po natin sa pastor po natin, yung ideal age should be 25. Dapat, yan na ang mga edad na dapat mag-aasawa na po sila. Yun, Brother Tony, Sir matanong Roy, ko muna. sir. Sige po. Bakit yun ang more or less ideal age? Dahil ito po yung edad na nakikita po natin, sir, that they are working na. Yeah, okay. At nakikita na rin po natin at we should expect that they are spiritually matured na. Okay. Mahalaga po ito So, bagamat sinasabi natin karon, hindi nakapako yan. Yes, sir. But if we speak in general terms, unless ang lalaki ay pabalik-balik sa kanyang college education, more or less, pag hit mo ng 24, 25, 23, graduate ka na. Yeah.
Diba? Because of K-12, kung nag-umpisa ka ng... 22 na let's say sila grade 1, ngayon. nag-umpisa ka ng ilan taon ba grade 1? 6 years old? 6 7 years old, Six. sir. 6. 6 po. Dati, ang 6, kinder pa lang yan. So, matapos ka ng grade junior high, senior high, 16. and then yung college, 22. 22. Kasi si Jerin ngayon graduating pa, sir, at si Gian, 22. Okay, 22. And then afterwards, may time ka maghanap ng trabaho. And then nakasettle ka sa trabaho, sa workplace mo, mga 24, 1 year, 2 years. So by 25 ba nito, medyo financially, ika nga may trabaho ka na. At medyo stable ka na ng konti. Yun. And then nabagit mo kanina na dapat spiritually, kung ikaw naman ay involved sa church mo, matututo ka doon. That's right. Socially, etc. Yeah. And even biologically ba Tony? Sa bakat merong window na yung babae and yung lalaki, lalo yung Oo, yan. babae, Yes, na sir. magdadala ng Speaking, sir, baby. no? Oo. Oo, na yung kanyang katawan is sufficient Kaya na. to carry another life. Yun. Na hindi naman sobrang aga at hindi rin sobrang Late. late. So, yung more or less a window na binigay ni Brother Tony, tama po yun. 25, 26, 27. Brother Tony. May mga kadalasan, sir, ako naririnig from the team prep. Ito yung may mga nababanggit sila. May stable naman na silang trabaho, no? Pero ang palagi nilang sinasabi, sir, next year na lang. Ay. Yan, madalas Parang yung ganyan. ganun yung leader every, namin. every year ko yung tinatanong yung mga kagrupo natin ng team prep, sir, siguro next year na lang. Mga ganyan. Meron Ilang pa. Next year. Meron pa, sir, itong kagandahan dito sa church eh. Ang pastor pa natin mismo ang nag-a-approach sa mga kalalakihan na kung saan nagbibigay ng lakas ng loob na nakikita ng pastor natin, kaya mo na eh. Pero, ito yung sinasabi, itong nangyayari. Sinabi na ng ating pong pastor, Brad, sa ganyang edad mo, dapat mag-asawa ka na. Yan. Pero ang nangyayari, ayaw pa rin. Ito pa, may edad na, nasa tamang panahon naman pero natatakot pa rin na mag-commit. No? Well, of course, na-appreciate naman natin dahil naintindihan nila yung talagang pag-aasawa. Pero alam niyo po kanina, yung sinabi ko nga po no, from the book of Ecclesiastes chapter 3 verse number 1, there is a season, to everything there is a season. May tamang panahon at kung dumating na ka na sa tamang panahon na yon, dapat wag mo nang palampasin. Grab na. Yan. Hindi, maano lang, katinalo muna. Sir, ulitin lang natin. Ulitin mo. Kapag nasa tamang panahon ka na at nakita mo na nandyan ka na sa stage na yan, wag mo nang palampasin. Yun. Yun. Bakit? Yes, sir. Kasi alam nyo po, yung opportunity ay minsan lang dumating sa buhay natin. Yung opportunity na yan, alam nyo po ba kapag once na nalampasan yan at hindi mo ginrab yung opportunity or season na yan, alam nyo ba hindi mo na kayang balikan yan? You miss that opportunity. No? Kaya alam nyo, kung alam naman natin na sa tamang panahon na tayo, alam nyo, ang Panginoon naman kumakausap sa atin, Team Prep, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Nanggaling din naman ako dyan eh. Naging binata din naman ako na katulad ninyo. Alam nyo, kung totoo talaga yung desire ninyo sa puso po ninyo, kakausapin nyo yung Panginoon. Ito yung totoo No? Ito yung totoo. At dapat, ganun talaga dapat yung gagawin po ninyo. Dapat madalas ninyong kausapin yung Panginoon, ilatag ninyo sa Panginoon yung plano ninyo. At kung nakita ng Panginoon yung desire mo totoo, at nakita ng Panginoon na handa ka na, nakita ng pastor mo na ikaw ay handa na, alam niyo po, darating dyan yung mga opportunities na yan. Kaya no wonder there are times, may bigla na lang magtatanong sa'yo, Brad, ilang taon ka na? Uy. Kapag nagtanong na sa'yo yung pastor natin ng ganyan, dapat meron ka na dapat sagot ka agad eh. Hindi yung, sir, bata pa po ako. Ayun, Brother Tony. Sir Roy, sir. Natanong kita kanina. Diba? Pinakita ko muna ano yung, ang flow ng ating discussion, ano yung biblical foundation mo na. Yes, sir. Pangalawa, sinabi ko ano yung ginagawa ng kabataan ngayon. Di ba? Kasi sabi nga natin kanina, ang lalaki na talaga dapat ay maghanap ng asawa. Yes, sir. Anong base kay Ara, hindi maganda na ikaw yung nag-iisa. Huwag kang maghanap ng lalaki. Hanap ka ng asawa. Lalaki ka, di ba? Tapos sabi ko, so it is God's design na ang lalaki talaga dapat ay mag-asawa, ang babae dapat mag-asawa. And I ask you ba doon, anong ginagawa ng kabataan ngayon? Diba? Kasi iba-ibang practices ngayon eh. Yeah.
Ay sabi mo nga, ay ang pinapahanap ng Panginoon sa'yo, asawa. Hindi kasambahay. Diba? Hindi yung... That's right. Oh, hindi alagain mo na Shih Tzu o poodle, di ba? Oh, pambira, buti pa yung poodle, naka-stroller, di ba? Yung mga bata, tumatakbo Nakadamit sa lansangan, di ba? So, it's God's design. And you mentioned, Brother Tony, kasi ang kabataan ngayon, ikaw ay nasa tamang katayuan na, tamang kondisyon, tamang situation. And yet, ilan taon ka na, Brad? Sir, Ayun, bata sir. pa ako. Ibig sabihin, sa tanong pa lang na alam niya ang ka-follow up na question. Yeah. Kaya inuunahan niya na kaagad, bata Yes. pa raw siya. Yeah. 45 na siya. Di ba? So, ibig sabihin, today's generation, they delay settling down. Or they delay getting married. And that is, I just don't have the numbers with me right now, but that is global statistics. Ang edad ng mga nag-aasawa ngayong generation mas mataas kaysa a generation or two ago. Wala lang sa akin yung numbers right now. What do I mean by that, Brother Tony? In the past, yung mga parents natin, after college may trabaho, they know that they have to build their own family. That's right. But because of today's generation, na maraming access, interconnected na yung mga bansa, yung mundo. It's now a global, di ba? Global na local. Di ba? You know what's happening all over the world at the tip of your fingers. Madali mo malaman what's happening. You could contact a friend in the other side of the world. Pwede mo siyang kausapin diretso. So, ang tao ngayon ba dito ay, what's the right term there? Yung nalululong ka na sa marami mong pwedeng gawin. To the point na you put off getting married. Totoo yun. Nag-i-enjoy ka sa trabaho mo. Malaki ang Sa career kinikita na. mo. Sa career mo. Okay naman ako eh. Sabihin mo, okay naman ako eh. Wala naman ako. Nothing wrong with that. Di ba? Kung maganda at pinagpapala ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, magpatuloy ka dyan. That's the fruit of your labor. But hindi ibig sabihin, iwasan mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Na mag-asawa ka. Ano sabi sa Proverbs chapter 24, verse number 27? Ito nabanggit ni Pastor ito last Sunday sa kanyang Sunday school. Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field. And afterwards, build thine house. So, sa sinasabi rito, prepare thy work without, ihanda mo ang trabaho mo. Ano yung without? Sa labas. Giving emphasis sa without, ibig sabihin, sa labas, lumabas ka muna. I-establish mo muna sarili mo doon. Magtrabaho ka muna. And in the days of old, anong ibig sabihin nito? Lalabas ka sa city. Because ang farmland ay nasa labas ng city. Ang city, ito yung mga may high walls to protect them sa mga kalaban nila. Yung wheat, yung farm, yung corn ay nasa labas ng city. So prepare thy work without. Lumabas ka at magbungkal ka doon. Magtrabaho ka. And make it fit for thyself in the field. Ibig sabihin, yung trabaho mo sa labas ng city, gawin mong kaaya-aya sa'yo in the field. In the days of old, Brother Tony, walang mga shortcut o walang mga fast food. Yeah. Gusto mong kumain, magbungkal ka na lupain mo. Gusto mong mag-harvest, magbungkal ka, magtanim ka, diligan mo, linisin mo, diligan mo, linisin mo. The right time comes, mag-harvest ka. Ibig sabihin, young man, and to some extent sa ibang situation, young lady, young man especially, lumabas ka muna, magtrabaho ka, establish yourself. Pag nagawa mo na, ano sabi ng Proverbs 24? And afterwards, find a dog. And afterwards, hanap ka ng kapwa mo lalaki. Come on. And afterwards, build another field. Hindi sinabi yan. And afterwards, build thine house. So itong verse na ito, alam mo ba dito, noon pa ako natutuwa at nagbibless sa verse na ito. Sapagkat ito himay-himayin natin, lalo kung ikaw ay lalaki, marami ka mapupulot dito. Number one, ano yung sequence? Ay magtrabaho ka muna.
atras pa tayo, bago ka magtrabaho, dapat mag-aral ka muna. Bago ka mag-aral, magsikap ka muna. O mag-umpisa ka muna sa kindergarten, grade 1, junior high, senior high, college, etc. So ito ang plano ng Diyos sa buhay natin. When you go out and work, it is not only for you, young men. It is God's provision for you to be able to provide for your family. That's why sinabi rito, afterward, build thine house. And that house will now be your testimony. That house will now be your ministry. That house will now be your kingdom. That house will now be your empire. Yun din ang aalagaan mo. Sabi nga na iba, yun ang Farmville mo eh. Di ba? Nung uso pa ang Farmville. Your family will be your ministry. Your family, ito ang aalagaan mo. Ito ang ibibuild mo. Ito ang ipapagrow mo. That is God's design for the young man, Brother Tony. That's right, that's right. Kaya, alam nyo, team preparation, no? Ito mga binabanggit po natin sa ngayong pong gabi. Alam nyo po, it should be a refresher course for all of us, no? Na kung saan, alam nyo po, there are times, hindi align yung nais mo sa dapat mong i-prepare, no? Alam nyo, ito yung kadalasan na nangyayari natin sa ngayon, no? Lalong-lalo na sa mga kabataan natin sa ngayon. Hindi naman natin maipagkakaila na may desire naman talaga silang pumasok sa buhay pag-aasawa. Di ba? Pero the problem is, maganda yung sinabi kanina ni Sir Roy eh. Dapat mag-prepare ka na muna at dapat ikaw ay fit. Ang tanong, ano yung mga mo dapat i-prepare para maging fit ka sa buhay pag-aasawa? Dito, na-elaborate naman natin yan even before, no? Kaya dapat sa lahat sa atin team preparation, kapag may mga ganitong tayong klaseng programa, usapin, when it comes to preparation, dapat talaga isa puso natin yung napapakinggan natin eh. No, hindi lang po tayo yung desire lang, ang lakas ng desire natin, pero yung tinatawag natin na preparation in order for you to get fit on that position para masabi mo na ikaw ay magiging good husband, eh yan ang kadalasan na nakikitaan natin na parang naglalak pa tayo. No? Kaya dapat ito yung alam nyo, yung ako po ay young people pa before, nakakahamon na ipakita sa akin yung kalagayan ko. Na kung saan, ay ito pala ay mahina pa ako dito, ay ito pala yung mga kinakailangan ko pang i-prepare. Hindi ito yung mga bagay na magpapahina sa akin para hindi ko sasabihin, hindi ko kaya yung ganito. Ay, hindi na lang ako mag-aasawa. No? Napanghinaan na ng loob kasi hindi daw nila kaya. Pero alam nyo ba, team preparation, ito nga pinapalakas namin yung loob ninyo Para ito yung mga bagay na dapat nating i-prepare talaga. At seryosohin po natin. Kasi alam nyo, kapag nandyan na kayo, may sarili na kayong pamilya, wala na po kayong ibang sasandalan No? Kayong dalawa na lang. Tapos lalong-lalo na ikaw lalaki. Alam nyo, kapag ikaw ay lalaki, wala ka ng ibang dapat sandalan. Dapat ikaw ay matuto ka ng tumayo sa sarili mo at ang iyong asawa ay siyang aasa sa iyo. Ikaw yung ikaw yung leader ng tahanan Kung ang isang leader ng tahanan ay unstable, hindi niya pa sabihin natin hindi pa talaga totally fit na dumating sa point na ikaw ay mag-aasawa. Alam nyo, team preparation, dapat seryosohin ninyo talaga yan wag dapat natin maging bukang bibig na marami namang tutulong sa akin Marami naman akong friends. Mayaman naman yung parents ko, hindi dapat ganun. Even though kung mayroon man ganyan, you should be thankful kasi hindi lahat ng mga kalalakihan natin ay ganyan. Pero dapat matuto tayo, tumayo tayo sa sarili natin. No? Dapat tayo matuto na kung saan tayo po ang talagang totally na magraran ng ating pong magiging family. No? Kaya dito po sa programa pong ito, team preparation, dapat nakikita po natin yung kalagayan po natin na kung saan, kung nakita man natin na dito tayo nagkukulang, ito yung dapat nating i-improve.
Okay? So another thing, team preparation, alam niyo po, maganda po yung isa po sa ninote ko po dito eh. Alam niyo, isa po ito sa favorite verse ko na palagi ko po binabanggit, that to everything there is a season. Each one of us, meron pong ibinigay sa atin ang Panginoon ng tamang panahon. Okay? So alam niyo po ba, yung tamang panahon, anytime ay pwedeng dumating po sa atin. Pero alam niyo ba, team preparation, kaya po namin binild yung ganito pong klaseng usapin ngayon pong gabi kasi ang desire po ng pastor po natin, ito po yung totoo. Ayaw na ma-delay kayo. Kasi marami po sa ngayon na, well, of course, naiintindihan naman natin. Tony. Sir Roy, Ikat muna kita dyan. nade-delay. Oo. Yes, sir. Yun. Sige, sir. Ulitin mo yung sinabi mo na yun. May mga ang desire pagkakat- ng ating pastor, Ayaw ma-delay yung mga kabataan natin ngayon. Yun. ibig sabihin, kung yung pastor ayaw ma-delay ang kabataan na nasa tamang kondisyon, Nasa sitwasyon tamang, yes, sir. at kalagayan, ibig sabihin, nadidelay pala. Yes. Ganun ba yun? At nade-delay din yung blessing. Di ba? Kung ang gusto ng pastor ay yung kabataang lalaki mo na, Yes, sir. na nasa tamang katayuan, nasa tamang kalagayan, nasa tamang kondisyon, ayaw niya ma-delay, ibig sabihin, nadidelay pala. Or dinidelay by the Tony. Yeah. Ang desisyon na sila magsabi ako'y mag-aasawa na. Ito yung sinasabi ko, Brother Tony kanina, that today's generation, dinidelay nila. When in fact, it is God's plan. Nasabi mo nga kanina, at inisa-isa natin na bakit na more or less 25 years old ay mag-asawa na, ang kalalakihan today ay dinidelay nila. Kasi okay naman sila sa katayuan na ganyan. Yun. Sir Roy, tumatawa si Ron eh. Sir Roy, minsan kasi Kasi may Sir Roy. kilala ako. Sige, minsan kasi Ma'am Rona, Ma'am Ara, and Sir Tony, Sir Roy. Minsan kasi Sir Roy, may mga young people na nagkaroon sila ng, sabihin natin, puppy love, or nagkaroon sila ng... Tapos meron na sila... Anong klase yan? Shih Tzu o ano? Papi eh. Ibig sabihin, sir, mo, parang- Benjen, malin mo, ano ba yan? Siguro sir, yung mga early stage na mga 20s, mga college Okay. or high school, nagkaroon sila ng, nag-crush sila, tapos nagkaroon sila, sabihin natin, nagkaroon sila ng boyfriend and girlfriend. And then nasaktan kasi sila, sir. May past sila. Kaya ngayon na nasa age na sila ng ganito. Bigyan mo na ako ng background yung sinasabi ni Oh, Sai. sir, nasa age na sila ng Nasaktan ganito. sila. Nasaktan sila, Sir Roy. Kaya baka sabihin nila lahat ng lalaki. Ganyan, walang Tama pa yung iba. Ganyan, kaya feel na feel. Sa babae yun. Sa babae yun, sir. Pero pwede rin mayari sa lalaki yan. Pwede rin, sir. Actually, pwede rin. Itong pinakamasaklap ba doon, Tony? Wala kang inaalaga ang Shih Tzu. So wala kang puppy love. Di ba? Okay. Wala kang malaking pagmamahal kasi wala kang Doberman. Okay? Wala ka namang masamang experience. And yet, etong pinakamasaklap, because nag-i-enjoy ka na sa kalagayan mo, ayaw mo mag-asawa. Yeah. Pwede, And sir. alam mo, Sir Roy, yan palaging sinasabi ni Pastor, na marami dito mismo sa church natin, mapababae at lalaki na dahil nag-i-enjoy sila, lalo na may pera yung magulang, so ini-enjoy Kahit nila yung hindi blessing. magulang, Rona, si Rona. Siya mismo. Kasi may trabaho na siya. May trabaho Diba? na siya, ino-earn niya. So ngayon, mas pinipili niya, ini-enjoy niya yung career na, ang saya na ng buhay ko eh. Sana ko pumunta, nakakapunta ako. Pag may asawa na ako, kailangan magpaalam. Baka Yun. yung gusto niya, hindi ko gusto. Malaking adjustment. Kaya, pipiliin ko na lang yung ganitong buhay. Selfishness ang tawag natin. Alam mo, maganda sinabi mo, Sterone, sapagkat etong part ng discussion natin ay iniisa-isa natin ang mindset ng kabataan ngayon. Ito ang mindset, Brother Tony, na sabi ko siya kanina, ano bang kalakalan? Ano bang practice ng generation ng kabataan ngayon? Why do they hold off? Di ba, Sister Ara? Yes, Oh. sir. Sabihin ka? Yun na mabanggit po kanina dito kasi patungkol po ito sa yung sa pag-aasawa na ideal which is yung binabanggit din ng ating pastor na once na 25 ka na, stable ka na, maganda na mag-establish ka na ng family. Pero bakit may mga dumadating pa rin sa punto na 25 or up na meron pa ring single? Isa sa nakikita ko rin, sir, sa part ng babae din po, alam ko common po ito na maaaring may dumating or meron na pong nagpaalam pero dahil hindi nga gusto, yun yung dadating sa point na wag,
hindi yun yung gusto ko, kaya mag-aantay. Hanggang sa mag-aantay, hindi mo alam na yung nagpaalam pala sa'yo, yun na yung plano ng Panginoon. Dahil nga sa hindi yun yung perspective mo, hindi yun yung gusto mo, kaya yung sinasabi kanina, maaari nag-delay. Hindi yung blessing ng Panginoon, yun yung blessing ng Panginoon. Pero dahil iba yung hanap o yung gusto, kaya hindi mo pinahintulutan na mangyari sa yung kalooban ng Panginoon. At the same time, nakikita ko rin po, sabi ko nga po nung mga nakaraan, hindi lahat po is family-oriented. Kumbaga, na-build tayo na yung relationship nyo sa family nyo ay maayos, ina-explain yung patungkol sa pag-aasawa, na dapat ganito, pagdating sa gantong age, may ano ka na. Kasi, ako po personally, hindi po ako lumaki sa ganun po na ina-explain sa amin na ganito, dapat may career ka, ganito yung pag-aasa. Kaya parang pag dumating sa punto na yung age ko na ganun, isip ko, parang nakakatakot pumasok sa pag-aasawa. Personal experience. Yes, sir. Yes, ma'am. Kasi parang sabi ko, parang nakakatakot naman na na hindi mo pa, wala ka pa kasing alam. Pero salamat sa church kasi yun nga po yung inaano sa atin na tinutulungan tayo na ma-open yung mind natin na ganito pala. Na hindi ka pala dapat matakot at hindi ka pala dapat mag-alala kasi ganito, piniprepare at tinuturo yung mga aspeto na dapat nating gagawin. Kaya team preparation, ang ganda po. Ako personally, gustong-gusto ko po yung napapakinggan ko kasi yun po talaga sabi ko nga hindi tayo family-oriented na napaka-bless po ng mga lumaki dito na tinuturuan sila na dapat gantong age. Bata pa lang actually, tinuturo na sir na ganito dapat yung gagawin mo, hindi lang sa mapapangasawa, yung preparation kasi sinasabi natin, hindi lang yung 20 plus ka na, kundi bata pa lang, train up a child in the way should go po, ganon. Kaya, yun po, na maaaring may ganon po tayong fear, hindi lang ako po kasi talaga personally nung pag-age na ganon, kaya nga pag tinatanong ako noon, 28, pero honestly po, hindi talaga, takot pa talaga ako noon na takot talaga ako na Pero ngayon, ngayon, Panginoon na po nakakala ko galit na. Ayoko magsabi. Bakal mo naman. Kasi baka maano. Si Ma'am Ara dati yung takot, ngayon sila na yung takot. Yun. Pero tawa. Tsaka po, yun nga po, bukod po doon, maaring may desire ka na, pero ang Panginoon, meron pang nakikita talaga na something sa'yo na dapat mong ayusin, na kung seryoso ka na ba talaga sa buhay mo, kasi baka puro laro ka lang, puro lang, maaaring sabihin mo na ready ka na, pero yung gawain mo, yung aspeto, basta lahat po, hindi pa ready. Nakikita naman kasi ng Panginoon yan. Kaya yung tanong ni Sir Tony, sa tanong niyo po, ang Panginoon na lang talaga nakakaalam. Sa atin, personal kong prepare. At pag nakita ng Panginoon desire na ready, hindi po tayo abot dyan sa sinasabi natin na late. Pero the same, ganun pa man, yung time ng Panginoon is the best time po sa bawat isa sa atin. Yun. Amen. Mahaba-haba yun pambihira. Iba Pero talaga. alam mo, totoo yung sinabi ni Sister Are. And yung sinabi mo ba ni Tony kanina, a lot of young men today, they hold off. A lot of young men today, kontento sa kalagayan nila. A lot of young men today, natatakot. So you hold off, nag-enjoy ka sa kalagayan mo, but ang karamihan doon, natatakot sila to decide, to take another step further. Now, it would mean building a family. But the Bible is very clear. Sinabi ko kanina, Proverbs chapter 24, verse number 27. And afterwards, build thine house. Sa makatuwid, ang lahat ng pagpapakahirap natin sa pagtrabaho is not only designed by God to be for ourselves. It is designed to be for the family. That's why sabi rito sa binasa ko kanina, and afterwards, matapos na ang lahat, build your house, umpisahan mo ang pamilya mo. And there is always blessing in obedience. Ikaw ay sumunod, pagpapalain ka. Huwag mong hintayin na malaki na naipon mo. Maraming nag-asawa na maraming pera, but it is not a foundation for marriage. Being in the right condition, in the right situation, the right mindset, yung kalagayan mo, kaya mo na mag-sustain, mag-support ng buhay, umpisahan mo na. If not, sabi yung mga Badutoni and Sister Rona, you are delaying, patanda ka ng patanda na lalaki. Afterwards, build thine house. Napaka-importante sa mga young men of today. Pag prepared ka na, pray to God, talk with your pastor, at make that decision. Brother Tony. Sir Roy,
Minsan ko lang tumakita na nagko-comment eh. Ay, Si Ate Marl. Hello, Ate Marl. Ha? Hi, Ate Marl. Nanonood si Ate Marl ngayon. Yes. Sir Roy, may sinasabi kanina regarding Yun, sa binanggit yun. mo kanina. Sabi niya, mahihina talaga ang mga lalaki, Sir Roy. Yan yung sabi niya. Ay, ako Ni Ate niniwala ko Marl. sa kanya eh. Di ba, Ara? Oh, di ba? Ba't ka Nag-enjoy daw tumatawa? siya. Oh. Nag-enjoy daw po ng sobra si Ma'am Kaya Marlene. nag-enjoy na daw po siya ng sobra until now. Tapos, at the same time, mahihina kasi yung mga lalaki. Dahil kung mabilis, kahit nag-enjoy siya, sir, mas mag-enjoy siya kung may asawa. Yun, Sir, yun. sir, mayroon pong comment dito, si Sir Tao Ong, sabi po niya, maaari rin, Sir Roy, na dahil sa obligasyon sa pamilya, sa magulang, sa mga kapatid, kaya na-delay ang pansariling kagustuhan magpakasal. Good point. Tama naman siya. Yeah. Good point. Magandang point yan. But that is not God's plan. Yes. Yeah. Ang plano ng Diyos, una sa lahat, is mag-asawa ka. Kaya, sir, may team prep na nag-comment. Kaya na-delay kasi nag-disobey. Oh! Yun. Bira. Sino yan? Mother Dennis. Balikan Mother ko muna yung ano, Dennis. balikan ko muna yung Be patient. ni si Tao Ong kanina, di ba? Oo. Hindi masama na tumulong sa magulang ba ni Tony. In fact, that is biblical. That's biblical. Na maraming verse sa Bible, di ba? Na you'll be blessed and you will have long life pag inalagaan mo yung parents mo. You'll be blessed in the land. It is our responsibility. Paano naman ngayon yung sinasabi na, and afterwards, build thine house? It is not choosing the good from the bad or the right from the wrong. It is choosing the good among the good. Amen. Lahat yan tama. Lahat yan tama. Pero, alin yan ang mas uunahin mo? Yun, di ba? Kung ikaw naman ay nasa katayuan ng mag-aasawa, nasa tamang condition, situation, tumutulong ko sa magulang mo, kapatid mo, pinapaaral mo, hindi naman ibig sabihin, you put off marriage. Pwede ka pa mag-asawa, at the same time, tulungan mo sila. Maaring mabawasan muna for now, but hindi ibig sabihin that pag may tinutulungan ka iba, magulang mo, kapatid mo, you put off God's plan in your life. Sapagkat ang pagpapala ay nasa pagsunod. That's right. We never know. Pagkatapos yung mag-asawa, pagpapalain kayo ng Panginoon, you will be in a better position to take care of your parents. You will be in a better position na alagaan mo or in the Filipino context, paaralin mo ang kapatid mo. Di ba? Ang importante, sumunod muna tayo. That's right. Hindi ibig sabihin pag sumunod tayo, kalimutan natin yung ating mga mahal sa buhay. Family, na wag na silang tulungan. Ang importante dito, we first give priority sa plano ng Diyos sa buhay natin. That's right. Yun, okay? That's a very laudable, na tumulong ka muna sa family mo bago ka mag-asawa. Okay nga lang sana kung kanon, ang dahilan sa pag-delay, and sana naman na-explain natin at nakita nila na pwedeng pagsabayin yon, unahin lang muna ang mas importante. Ang masaklap ba dito, yung mga nagdi-delay ngayon, kasi ang lalaki nga, kinakabahan, nahihiya, yung term nga namin, nachochope ka, chope, hindi ka man magsalita, nauutal ka. Pag andyan yung babae, maghihintay ka pa sa pastor mo o sa magulang mo na manligaw para sa'yo. So, yun ang mga dahilan ng generation today for delaying. Yes, sir. Yung sabi ni kanina na sino ba nag-comment o nag-i-enjoy sa buhay niya? Totoo yan. Pero, ang lalaki ba dito is designed to be a leader. You are designed to build thine house. You are designed to build your own family, your own empire. Ika nga, ito ang panibago mong garden na diligan mo, alagaan mo, at patibayin mo. That is the design ng mga lalaki, ng Diyos para sa mga lalaki. Sister Rona, may sinasabi ka kay Ara, ay kay Isay. Sir, may comment kasi si Ma'am Marlene. Basahin natin. Ang sabi niyang, di ko sinabi na mas enjoyed kung may asawa. May nagsisisi nga kung bakit pa siya nag-asawa. Abay, totoo yun. Totoo yun. Hindi mo sinasabi Ate Marl, na mas ayos ka enjoy talaga. pa ng asawa. Totoo yun. At masasabi mo yan pag yung wala ka, ang alaga mo sa bahay, shih tzu, pero may tigring lumalabas minsan-minsan, di ba? Ay, sa Ate Marl. Totoo yung sinabi niya na, but then again, bagamat
sinabi ng Diyos na mag-asawa ka at in-encourage ng Panginoon at tinuturo ng ating pastor, it is never going to be easy. But sa paghihirap mo na yan, by following God's command, God's intention sa buhay natin, Sister Sai, diyan natin makikita ang pagpapala ng Panginoon. That's why marami tayong katuruan sa babae at sa lalaki na pagdating sa pag-aasawa nila, alam nila kung paano nila i-apply yung prinsipyo na salita ng Diyos. It's never going to be easy. In fact, marami nag-asawa dyan, Brother Tony, na sinasabi nila, akala ko, grabing iyak, lalaki yun ha? Lalaki pala. Akala ko ito ang plano ng Diyos sa akin. Bakit ito ang inabutan ko? Lintik na buhay na ito. Mas maganda, hindi na ako mag-asawa, hindi ko na pinasok ito. Maraming ganon. At I tell you, aabot kayo dyan. That's Kung right, hindi kayo babalik sa salita ng Diyos. Sister Rona, balikan nyo ang salita ng Diyos. Pag naandyan kayo, at may mga, sabi ko, lumabas ang tigre sa kwarto. Shih Tzu ang pinasok ko, bakit tigre ang lumabas? Nakasimangot. lumaki. Ha? Biglang lumaki, nag-transform, di ba? Akala mo Shih Tzu. Naging tigre, panagalit yung misis mo. There are principles in the Bible to apply. Na hindi ibig sabihin, dahil hindi ka ganun ka ini-expect mo kaganda, ay nagkamali na ang Diyos sa'yo. Still go back to the principles and the Word of God. Rely on what God has said. A soft answer turneth away wrath. Ang tigre maging Shih Tzu uli, di ba? Marami yan. But we're getting ahead of our discussion. That will be for next week. Tuloy natin Hindi yan. ibig sabihin, pag ikaw ay nakaproblema sa pag-aasawa, ay nagkamali si pastor o ang Diyos sa sinasabi sa salita niya na ikaw ay dapat mag-asawa, Brother Tony. That's right. Kaya patuloy pa rin po tayo na babalik at babalik sa salita po ng Diyos. Alright, so sa pagkakataon pong ito, ipopost po muna natin yung ating pong programa ngayong pong gabi. Oy. Dahil ngayong pong gabi ay special po ang ating gabi. Uy. Dahil kahapon, nag-celebrate po Uy. tayo ng kaarawan Tapos na ni yun, Sir. Who is Sir? Alam nyo, Sir Roy, is Kaya from... pala kinakat niyo Yes, ako, sir. pambira. Oo, Ang kinakat ganda na ng muna namin discussion, kayo. kinakat niyo ako, pambira. Yes, sir. Sa pagkakataon pong ito, Sir Roy, no, dahil nga po sa inyo pong influence being a host of team preparation, may mga nais pong bumati po sa inyo from team preparation members na nais pong bumati po sa inyo pong kaarawan. Panoorin po muna natin from the members of team preparation our video presentation. Sir John, sir. Sir Roy. Wow, lakas. Happy birthday po Sir Roy mula po sa grupo ng Team Fearless. And Sir Roy, gusto ko lamang din po magpasalamat sa inyo pong impluensya sa akin po. Maraming salamat po na nakita ko po sa inyo patungkol po sa inyong work ethics, kung paano nyo po itrato ang ministry na patuloy nyo po pinaglalaanan ng time at binibigyan po ng mataas na pag-istima. At Sir Roy, maganda po ito. Personal ko pong nakita at gusto ko po na makopya na bigyan po ng pagpapahalaga ang mga bagay po na pinagkatiwala po sa akin ng Panginoon. And yun lamang po, Sir Roy. Again, happy birthday mula po sa grupo ng Team Fearless. Happy birthday po, Sir Roy. Thank you po, sir, for your life. Thank God na kayo po ay patuloy na nakikita ko po sa ministry po ever since na bata pa lang po ako hanggang ngayon na nasa grupo na po ako ng team preparation ay nakita ko po kayo na nagpapatuloy at faithful po sa ministry. Thank you po, sir, for that encouragement and as well as sa mga itinuturo niyo po ng mga prinsipyo sa team preparation po na group. Maraming salamat po, sir. And happy retirement din po, Sir Roy. Again, sir, happy birthday and God bless you, sir. We love you po. Magandang araw po, Team Preparation. This is Brother Ruben po, the assigned leader sa Team Purposeful. And I just want to greet Sir Roy. Sir Roy, happy birthday po and happy retirement, sir. Ayan, at salamat po sa Panginoon for your life na inyo pong pinapagamit sa Panginoon, not just in the service, but also sa team preparation, lalong-lalo na po sa amin na nagpe-prepare for marriage.
yung ibinabahagi po ninyo ng mga prinsipyo, mga katuruan. It's such a great blessing to us. At prayerfully, sir, lalo pa po kayong gamitin ng Panginoon to encourage more young men and young ladies na mag-prepare ng maayos. Yan. At God bless you, sir. And again, happy birthday po. Bye-bye. And good evening po sa ating lahat. Good evening po, Team Preparation. Good evening po, Pastor Hill, sa ating pong mga host and leaders po. Magandang gabi, and lalo po sa ating pong may kaarawan na host po ngayon, si Sir Roy. Sir, happiest birthday po sa inyo, and personally, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa inyo pong buhay for giving us your time, your effort, and your heart po para po sa amin po na mga nagpe-prepare para sa marriage. And thank you so much every time po na nakakapakinig po ako ng The Preparation Show, nakikita ko po yung heart ninyo, how you want us na makapag-settle ng maayos, na guided ng Panginoon, and merong salita ng Diyos sa buhay namin mga kabataan, sa pagpili, sa pagdedesisyon. So, lahat po ng yun ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil isa po kayo sa ginagamit ng Panginoon para i-guide po kami na mapaayos po yung amin pong buhay. At we are praying po na patuloy kang pagpalain ng Panginoon, patuloy yung buhay po ninyo, at patuloy yung kalakasan ninyo na ibigay ng Panginoon, at na makasama pa po namin kayo ng matagal sa The Preparation Show, and patuloy po kayo na maging pagpapala sa mga susunod pang generation. Ayan po. So, muli, happiest birthday po, and God bless po, Sir Roy. Di po, Sir Roy, maraming salamat po na naging ehemplo po kayo sa simbahan, and great husband, the leader I want. And one thing na nakakapag-influence sa akin si Sir Roy, yung dedication niya sa kanyang bilang isang Kristiyano, and I pray na marami po kayo ma-influensya ng mga kabataan na mag-stand sa pananampalataya. Muli, happy birthday po. Bye. Happy birthday po, Sir Roy. Thank you po for always being a blessing to us in Team Preparation. May God bless you more and keep you healthy always. Again, happy birthday po ulit. Sir Roy, happy birthday and happy retirement, sir. Congratulations and more birthdays to come. At salamat po sa buhay mo. Tunay na po na ito po ay naging pagpapala sa buhay ko, sir. Sir, continue lang po na mag-blessing po sa bawat isa. Salamat po at salamat sa buong pamilya mo. Thank you. Hello, Team Preparation. Happiest birthday po, Sir Roy. Sir Roy, thank you so much po for being a blessing to us, to all of us in Team Preparation. Thank you so much, sir, na isa po kayo sa father figure po namin sa church when it comes to humility, discipline, and respect. Talaga pong isa po kayo sa mga tinitingnan po namin, sir. And thank you po dahil napakadali nyo pong i-approach anytime, anywhere. Kung saan po namin kayo pwedeng makita, madali po kayong i-approach, sir. Thank you so much po at natatanungan po namin kayo. Salamat po sa mga advice and sa mga guidance niyo po sa amin, reminders, and thank you po. And we pray to God na mas lalo pa po kayong bibigyan ng Panginoon ng wisdom, strength, and years na makasama pa po namin kayo. Thank you so much, sir, and enjoy your day po. Happiest birthday po ulit. Amen. Once again, happy birthday po, Sir Roy. From the members of Team Prep. Ayun, yun. Sir Maraming Roy. salamat, Team Prep. Amen. Maraming salamat, Team Prep. Mamaya hingan natin ng simple message si Huya. Pero Sir Roy, dahil nga po sa programa po natin ito,
hindi lamang po members ng team preparation ang naaabot po natin, kundi naaabot din po yung inyo po mga katrabaho. Ha? Pati mga katrabaho nyo po ay naaabot po ng ating pong programa. So sa Ayun. pangalawang video po natin, ito po yung mga nakakasama nyo po during your active service. Pakinggan po natin ang kanila pong mga Hindi ko alam to, greetings po sa kanila. Alright. Pakinggan po natin. To Rear Admiral Roy Vincente Trinidad, Philippine Navy, sir. Tito, happy birthday. God bless. Ingat palagi. And enjoy your retirement. Fair winds, clear skies, and following seas. Kuya. Magandang gabi po, sir. Roy Vincente Trinidad, sir. Maligayang karawan po, sir. Salamat po sa lahat ng oportunidad. Salamat po sa lahat ng gabay, tulong at advices na binigyan niyo po sa amin, lalong-lalo na po sa amin ng mga kapwa ko strikers. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng tulong na binigyan niyo po sa amin. Isang maligayang karawan po sa inyo, sir. Sana po ay bigyan pa po kayo ng mahabang buhay, malakas na pangangatawan at talas ng isipan upang mas madami pa po kayong matulungan gaya po namin, sir. Muli po, sir, maligayang kaarawan po, sir. Maraming salamat po. Happy birthday po Sir Roy Vincent Trinidad, sir. Wish ko po na more birthdays to come, good health, and stay pogi pa rin po. Sir, maraming salamat po sa naitulong po sa akin, hindi na po sa akin, pati na rin sa amin ng mga kapwa striker. Sir, maraming salamat po at yung mga tinuro nyo po sa amin, yung mga disiplina na kung saan magagamit po namin sa hinaharap, sir. Sir, maraming salamat and once again, happy birthday po, sir. Mula sa mga tauhan, mga striker nyo dito sa inyong tahanan, maligayang karawan, sir. Salamat sa walang sawang suporta at sa pagtuturo sa amin sa espiritual, physical at para sa aming kinabukasan. Hiling ko namin ang inyong patuloy na tagumpay at magandang kalusugan. Happy birthday, sir! Hula! Hello, sir. Happy birthday and a wonderful retirement, sir. And the one thing I love about you, sir, is that you always give priority to the welfare of your personnel, to the men and women na nakasama mo. Hindi lang sundalo, pati civilian. During problems ko with my ex-husband and my ex-husband's family. And during that time, sir, sobrang down ako. And you were always there for me, for my team sa SDO. Ginaguide mo kami palagi. And ako, especially ako na down ako noon. And you were always there to pick me up. At feeling ko nga, I'm also part of your ministry, sir. Kasi, ini-invite mo ako na manood ng team prep and napakalaking tulong nung mga discussions nyo sa team prep on relationships and personal life. And naging part siya ng routine ko every Friday. Na kahit sabihin mo, sir, na, oh, Marnie, I'm just one call away. Nahihiya ako mag-call eh. Although alam ko naman, sir, that on your free time, pag nag-message ako, you will reply. Pero yung presence na, sir, online with team prep, napakalaking tulong na nun sa akin, sir. And yung support nyo all throughout my career and throughout the years na nakilala ko kayo. Support nyo sa akin and to my family. Sobrang na-appreciate namin yun. Especially kapag nanonood kami ng team prep every Friday. Nanonood yung anak ko, nanonood yung mother ko. We're always thankful na I have a commander na very supportive and very understanding. Na kagaya na, sir. Kaya lagi kong sinasabi, sir, na sa sarili ko and to my family na I super appreciate you, sir. Sobrang grateful ako na isa ako sa mga natulungan nyo. And praying na on your retirement,
na mas marami pa kayong matulungan, sir. Amen. Alright. Once again, happiest birthday, Huya Sir. Sir Roy. By the way, maraming salamat. Maraming salamat sa mga bumati, sa mga nag-text sa akin. Pinakita ko kay Sister Rona kanya, mandami pa sa babakrid ko pa and ugali ko yung pag may nag-text sa akin sa iniisa-isa ko sagutin. Amen. Nag-effort yung tao na mag-text, be courteous enough, sagutin mo naman. Yeah, that's right. Diba? Oo. Sa mga bumati, sa mga online dito, live dito, maraming salamat. Yung iba dyan na hindi nakapagbigay ng video, but I know bumati kayo. Maraming salamat. Yesterday was the formal end termination of my service, active military service. Bagamat yung function ko as a spokesperson ay magpapatuloy. Amen. Pero kagaya na sinabi ni Sister Princess ang gumawa nun, di ba? Yeah. While your service to the country has officially ended, but your service to God will still continue. Amen. Maraming salamat, Sister Princess, for that. Sa mga taga-subaybay ng The Preparation Show, keep tuning in sapagkat I believe God will use the show. Hindi kami. Kami ay host lang dito. But what we are giving out by the Tony are principles of the Word of God. Yun ang mga nagpapabago ng buhay. Hindi yung sinasabi namin. Lalo kung mali. Yung sinasabi namin na tama galing sa salita ng Diyos. Amen. Yun ang papaniwalaan natin. Because even us, ourselves, we benefit from the teaching of the Word of God. That's right. In-apply din natin yon. That's right. So, Brother Tony, maraming salamat. Taga-subaybay for tonight. Mga nakapag-tune in, all of you there, di namin kayo maisa-isa sa shoutout for tonight. But maraming salamat. Live audience, maraming salamat sa pagbati ninyo. And as usual, to God be all the glory. Alright, isang kanta muna tayo. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, happy birthday. Hey. Happy birthday to you. Yay! Dalawa po kayo, Huya, kasi birthday din po ni Ma'am Sai nung nakaraan. Thank you, sir. Alright, may regalo po yung host ng Team Prep para po sa inyo, Huya, sir. Maraming salamat. Happy birthday, Sir Maraming Roy. salamat. Alam mo sa Amen. lahat na sumusubaybay ngayong gabi, yung mga bumati at nagbigay ng gift, I've been saying this many times, hindi ako sanay Brother Tony, na pinaparangalan, binibigyan ng regalo. I would rather na ako nagbibigay. Kaya sinasabi ko sa mga sa akin, #blessed to be a blessing. Amen. But ganun pa man, maraming salamat Team Prep, maraming salamat sa iba na nagbigay ng regalo. Hindi ko man kayo maibalik sapagkat marami nagbigay, but I just pray to God. Amen. God will bless you more. Maraming salamat. To God be all the glory. Amen, amen. Once again, happiest birthday, Huya, sir. At dyan po yung mga kasama po natin from the members ng Team Preparation. Alright, so para makapag-save po tayo ng time, of course, may mga nais pa po ba kayong banggitin, Huya, sir? Okay na tayo? Maraming salamat. Yung birthday ko, isang araw lang yan. Yung namin ko, isang araw lang. But yung ating serbisyo sa Panginoon, araw-araw yan. Amen. Amen. Glad to be a part na tayo po ay nasa ministry, Huya, sir. Nakasama ko po kayo. And prayerfully, maraming taon pa po tayo na magkasama sa programa pong ito. Nakita ko po yung mga na-transform ng mga buhay sa programa pong ito, naabot pong ito, ay nagpapasalamat po tayo dahil ginamit tayo ng Panginoon para matulungan yung mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, kahit yung may asawa na, Huya, sir. Marami pong salamat sa inyo pong buhay, Huya, sir. Mabilis na lang. Ma'am Sai, Sir Roy. Happy birthday, Sir Roy, at talagang truly blessing ka sa amin, lalo sa aming mag-asawa, at sa presensya mo, sa pagiging humble mo, yun talaga. That's right. Narinig namin kahapon, hindi lang doon sa service, kahit dito sa simbahan, isa ka talagang blessing na magandang tignan at magandang gawing example ba. Ganon. That's right. But I truly praise God dahil talagang yung pagmamahal sa ni Ma'am Christy. Yun! Grabe mag-alaga si Ma'am Christy, di ba? Oh, Hindi kita tumatanda. natin. Oh, hindi tumatanda si Sir Roy. Amen. Happy birthday, Sir Roy. We love you so Thank you, much. Sai. Amen.
And sir, sinabi ko to sa GC natin at sa'yo, pero gusto kong sabihin publicly, what a privilege makasama kayo sa Tama. gawain. Dahil ako mapagbuksan ng 1-star general pa si sir, ngayong 2-star, ihahatid ako sa gate 3, pagbuksan ako ng isang general. Yeah, It's man. a great blessing. At ngayon, retired na si sir, pero meron naman siyang bagong position. Mararanasan ko ulit Yun. mapagbuksan sa bagong position ni sir. At ngayon nga, retired in service doon sa dating position ni sir. Pero salamat pagdating sa point, walang retirement. That's right. Happy Amen. birthday, sir. Yun. Thank you, Sister Rona. Sir Roy, happy birthday po and thank you po sa inyong buhay at totoo po mga sinabi ng mga kasamaan ko, yung pagiging humble niyo po, sir. At ako din po personally po sa blessing po na nare-receive ko po at lagi niyo po nga sinasabi is blessed to be a blessing. That's At yung right. mga estudyante rin natin, sir, marami yan. Mga estudyante totoo yan. makakapag-testify. Scholar. If you Estudyante know. natin sa PSS. Kaya salamat po, Sir Roy, sa patuloy po na inyong pagiging blessing po sa bawat isa po sa amin. And again, kami po ay privilege po, nakasama po namin kayo sa programang The Preparation. So, yun lamang Amen. po. Maraming salamat po. And Thank you, Sister Ara. Again, Brother Tony, huwag na magsalita pagkatapos nito. Ito na pinaka-last, ha? Again, maraming salamat dyan, but I don't feel I deserve that. It's all for God's glory. Amen. Amen. All right. So once again, happiest birthday, Huizer. At sa pagkakatumpong ito, ay end na po muna natin yung ating programa. Magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. See you next Friday. To God be all the glory. Happiest birthday, Huizer. Thank you, Brother Tony. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.